Andito sa inyo guys ang dalawang pinakasulit na mga smartphone ngayong 2023. Itel S23 Plus versus Tecno Pova 5. Ano nga ba talaga ang mas sulit sa dalawang phone na to? So kung hindi nyo alam guys, etong dalawang phone na to ang pinakasulit na mga smartphone ngayong 2023 sa halagang 7,000 pesos. At ngayon ikukumpara natin to pagdating sa iba't ibang mga aspeto para naman malaman natin kung ano nga ba talaga yung mas lamang. Madami tayong pag-uusapan dito sa dalawang phone na to, kaya naman kung gusto ninyong malaman kung sino yung pipiliin ko, well, definitely finish this video first. Dahil sisimulan na natin dito sa pinakauna. Unang-una, pagdating dito sa kanilang design and build quality, ang dalawang phone to ay magkaiba talaga. Dahil nga etong si Itel ay merong premium looks and eto naman si Tecno ay merong pang gaming na look. Ngayon, nagtatranslate talaga yan pagdating dito sa kanilang dimension guys. Dahil nga si Itel ay meron lamang 7.9mm thickness, while si Tecno naman ay meron na pong 9mm thickness. Ayan. So, mas makapal talaga etong si Tecno guys. Also, yung back design ng dalawang phone to ay depende lang talaga kung ano yung mas trip ninyo. Dahil nga si Tecno ay merong dalawang camera and parang metal na type of design, while si Itel naman ay meron pa ring dalawang camera and meron siyang parang glass type of design. Pero guys, etong dalawang to ay plastic body lamang po. So, you know, depende na lang talaga yon sa inyong preference. Pagdating sa weight naman, napakagaan lang talaga nitong si Itel guys. Yes, mas mabigat talaga etong si Tecno Pova 5 with its 219 grams, while eto naman si Itel guys ay 178 grams lamang po. So kapag palagi nyong hinahawakan ninyong mga smartphone, mas hindi ka mangangalay dito kay Itel. Now, pagdating naman sa grip, mas nagustuhan ko etong si Itel guys dahil nga meron na siyang curved back, while eto naman si Tecno ay merong flat back and flat sides. Pero kapag merong case guys, ay halos pares lang naman silang dalawa. Ngayon, ang pinagkaiba lang talaga dito sa kanilang build quality guys is that si Tecno Pova 5 ay meron ng 2 speakers, 3.5mm port, and micro SD card. While eto naman si Itel guys ay wala yun lahat. Wala po siyang secondary speaker, wala siyang 3.5mm port, and wala rin siyang micro SD card. So kung nagbabalak ka na maglagay ng micro SD card, well, I tell you na wala si Itel nun. Now, meron namang comeback pagdating dito si Itel guys, dahil nga si Tecno ay meron pa ring side fingerprint, while si Itel naman ay meron na pong in-display fingerprint scanner, which is mas trip ko talaga. Overall, pagdating dito sa design and build quality, I can definitely say guys na idodraw ko silang dalawa. Dahil nga, gustong gusto ko talaga yung secondary speaker nitong Tecno guys, na wala dito sa Itel. Pero gustong gusto ko rin yung in-display fingerprint niya na wala rin dito sa Tecno. So, para sa akin, it's a tie. Now, pag-usapan naman natin yung kanilang display guys. Pagdating dito, mas lamang talaga ang di pa ako sure. So, ikukumpara muna natin sila. So, pagdating sa specs, pareha silang merong 6.78 inch. Pero guys, si Itel ay meron ng AMOLED, while eto naman si Tecno ay meron pa ring IPS LCD. Eto talaga yung pinagmamalaki ng Itel guys, dahil nga meron na siyang AMOLED at saka curved na po yung kanyang display. Also, pagdating sa bezels, nako po, ang layo talaga. Ang liliit ng bezels top and bottom nitong Itel, while eto naman si Tecno guys ay medyo malaki pa rin. Pero for its price, talaga namang hindi natin inaasahan na maglalagay ng ganitong display etong si Itel guys, dahil nga mostly ay nakikita lang to pagdating sa mga flagship smartphone. Ngayon, when talking about flagship smartphones, naglalagay talaga yon ng mga 120Hz refresh rate, which is wala dito kay Itel. Pero andito po siya kay Tecno Pova 5. Yes guys, eto ay meron ng 120Hz, while eto naman si Itel ay meron lamang 60Hz. That is why kung makikita ninyo, mas fast talaga ang pagre-refresh nitong si Tecno Pova 5, while eto naman si Itel ay standard lang. So kapag kayo mahilig mag-scroll, mahilig mag-social media, mas smooth po ang inyong magiging experience dito sa display ng Tecno Pova 5. Now, pagdating sa specs, 580 nits daw etong si Tecno, while 500 nits naman yung peak nitong Itel S23 Plus. Pero guys, nung tinest ko naman silang dalawa, ay halos magkaparehas lang. So para sa akin, pagdating sa brightness, parehas mo sila magagamit outdoor or indoor na walang problema. Siguro lang napaka-tough choice lang talaga kung ano yung dapat kong piliin pagdating dito guys, dahil nga meron nga siyang AMOLED and curved display, pero eto naman ay merong 120Hz, which is big deal din. Siguro lang talaga kung naglagay si Itel ng 120Hz dito guys, tapos na talaga ang laban, like legit wala nang makakatalo dito sa Itel. So pagdating dito sa kanilang display guys, namimili ako kung ano ba talaga yung gusto ko, 120Hz or AMOLED curved display na meron
meron pang Corning Gorilla Glass 5. Well guys, I would go for the ITEL S23 Plus. Ito talaga yung pinagfokusan ng ITEL eh. AMOLED na siya, maganda. Never ka talaga makakita ng isang smartphone na ganitong presyo ay meron ng ganitong specs pagdating sa display. So para sa inyo guys, ITEL S23 Plus is the winner. Pero kung gusto mo ng higher refresh rate, you have the choice here, which is the Tecno POVA 5, which is excellent pa rin naman yung kanyang display. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance ko ng dalawang phone ito. Yes guys, kung iniisip nyo na panalo dito sa Tecno, well, siguro tama kayo. Dahil nga, eto guys ay meron ng Helio G99, while eto naman si ITEL ay meron pong Unisoc T616. Now, kung hindi nyo alam, yung Unisoc po ay medyo bago pa, while yung MediaTek naman ay second po ng Snapdragon. Yes, Snapdragon is the one pa rin talaga. Now, para silang merong Android 13, that is why pagdating sa mga customization, halos same lang po sila. Dahil nga, kung merong Ivana itong si ITEL, ay meron namang Ella itong si Tecno. So, depende na sa inyo guys kung anong mas maganda sa inyo, si Ella ba or si Ivana. Siguro, pipiliin ko si Ivana dahil nga, you know, mas malaki. Hoy, bad yun ha. The joke lang. Pero yun na nga pagdating dito guys, para silang merong 16GB of RAM and 256GB of storage. Pero si ITEL guys ay hindi expandable, while eto naman ay merong expandable storage option. So kung meron kayong mga games sa inyong mga micro SD card, mas maganda po itong si Tecno POVA 5. Ngayon, pagdating sa multitasking and mga ginagawa natin everyday, same lang po sila, like okay na okay talaga silang dalawa. Kapag kayo mahilig mag social media, mag-open ng apps, parehas lang po silang mabilis. Walang mga naglalag, walang mga loading dito sa dalawang phone ito. Ngayon guys, tinest ko naman sila sa Antutu benchmark and higit na mas better talaga itong si Tecno POVA 5 with its 425,583 na Antutu, while 304,562 naman dito sa ITEL S23 Plus. So, you know, you get the point. Kapag gusto mo ng isang mas performing smartphone, mas gugustuhin mo talagang piliin etong si Tecno POVA 5. Tinest ko naman sila sa Mobile Legends and same lang sila na graphics, which is ultra graphics and super refresh rate. Same lang sila na hindi naglalag and nagkakaroon ng frame drops. Pero kapag marami ng clash guys, mas magtitiwala ka talaga dito kay Tecno POVA 5 na hindi siya maglalag. Dahil nga overall, the processor of this phone is much better than the Unisoc T616 na nandito kay ITEL S23 Plus. So you know, sa mga hindi nakakaalam dyan, yung Tecno talaga yung isa sa mga known na budget gaming phone dito sa Pilipinas. Well, eto si ITEL ay hindi talaga masyadong known pagdating dito. Dahil ngayon no, medyo mura lang talaga yung kanilang mga ginagawang smartphone, and this time lang silang gumawa ng medyo mas mahal sa 5,000 pesos. Very rare lang talagang mangyayari yon. Overall, I give this one to the Tecno POVA 5. Mas mabilis, mas maganda, and mas malupit talaga etong si Tecno POVA 5 na merong si Ella. Ngayon, pagdating na dito sa battery guys, ano ba ang mas malaki sa kanilang dalawa? Well guys, si ITEL S23 Plus ay merong 5,000 mAh battery, while ito nung si Tecno ay merong 6,000 mAh battery, which is napakalaki po kumpara dito kay ITEL. So pagdating sa usage guys, mas matagal mong magagamit etong si Tecno POVA 5 dahil nga aabot ka ng up to 10 hours usage dito sa phone to. While etong si ITEL ay aabot ka lamang ng mga 8 to 9 hours. So mas matagal talagang malobat etong si Tecno POVA 5, so mas better siyang dalhin sa inyong mga camping, mga you know, tour. Aabot ka ng up to 2 days with this phone, hindi magcha-charge. While etong si ITEL guys ay medyo okay lang din. Malaki pa rin naman siya, pero dahil nga meron na siyang AMOLED curved display, aabot ka lang ng 1 day with this phone. Ngayon guys, pagdating sa charging, nako po, malayo talaga. Eto si Tecno POVA 5 ay meron ng 45 watts of fast charging, while eto naman si ITEL ay meron lamang 18 watts. Now, diba? Malayo. Dito kay Tecno, aabot ka lamang ng 1 hour from 0 to 100%. While dito naman kay ITEL guys, ay more or less 2 hours from 0 to 100%. Yes! Matagal siya guys. So kung gusto mo ng mas matagal malobat at mas mabilis ma-charge, well, definitely go for the Tecno POVA 5. It is the winner pagdating dito sa kanilang mga battery. Now, pag-usapan naman natin yung kanilang mga camera. Pagdating dito guys, para silang merong 50MP main camera at saka 0.08MP depth. Ngayon, ang difference na talaga, which is malaki po talaga, ay pagdating dito sa kanilang mga selfie camera. Yes guys, si Tecno ay meron lamang pong 8MP, while eto nung si ITEL ay meron ng 32MP selfie camera. So 8, 16,
24, 32. Yes, 4 times better na etong si Itel guys kumpara dito kay Tecno. So, kapag kayo mahilig mag-selfie, naku po, go for this one. Well, pag-usapan muna natin yung kanilang mga result. Yes guys, kung makikita ninyo, kapag dito sa kanilang mga main camera or back camera, mas bright ng konti etong si Tecno. And also, binabright niya din yung mga background ng isang bagay. Kumpara dito sa Itel S23 na kung ano yung pinocus nyo, ay yun talaga yung ipo-focus niya. Which is, tama na talaga, diba? Ang napansin ko lang na difference talaga dito sa dalawang phone ito is mas zoomed in lang ng konti yung back camera nitong Itel, while mas wide ng konti yung back camera nitong Tecno POVA 5. Pagdating sa kanilang mga quality, sa kanilang mga color production, pagdating sa kanilang pagiging natural, halos same na same lang talaga. Yes guys, same na same lang talaga yung makikita nyong picture dito sa dalawang phone ito. Minsan, mas makakakuha ng better itong si Itel, minsan naman, mas makakakuha ng better itong si Tecno. So, pagdating sa kanilang mga main camera, tabla silang dalawa. Ngayon, dito na magkakalamangan. Dahil nga guys, mas malaki talaga yung megapixels ng selfie camera ng Itel S23 Plus. And nag-translate naman talaga yan pagdating sa kanilang mga result dahil nga it is much sharper, it is much better, and overall, mas okay talaga para sa akin yung selfie camera nitong Itel S23 Plus kumpara dito kay Tecno POVA 5. Kung gusto nyo na isang selfie camera na usable talaga pagdating sa inyong mga My Day, IG Story, and things like that, mas mararecommend ko talaga yung selfie camera nitong Itel S23 Plus. Also guys, mas wide din yung field of view nitong Itel S23 Plus kumpara dito kay Tecno POVA 5. That is why kung gusto nyo mas maraming taong makukuha sa inyong mga selfie, well, mas magugustuhan mo talaga overall yung Itel S23 Plus. Ngayon, hindi pa tayo tapos dahil nga pag-usapan naman natin yung kanilang video quality. So, eto si Tecno guys ay aabot na ng up to 2K at 30 FPS, both main camera and selfie camera. And eto naman si Itel guys ay 1080p at 30 FPS lang, both main and front camera. And ngayon, try natin. So, eto guys ang video quality ng Itel S23 Plus and try naman natin yung Tecno. So, eto naman guys ang video quality ng Tecno sa kanyang main camera. At ngayon, try naman natin yung kanilang mga selfie camera. So, eto guys, at hawak ko silang dalawa. Eto si Tecno POVA 5, while eto naman si Itel S23 Plus. So, ano sa tingin nyo? Sinong mas better? Comment down below. Overall, para sa inyo guys, same na talaga yung video quality ng back camera ng dalawang phone ito. Pero dahil nga mas maganda yung selfie camera nitong Itel, ibibigay ko to dito kay Itel S23 Plus. Now, lastly, pag-usapan na natin yung kanilang mga presyo. As of now guys, same lang po sila na merong price na 7,600 plus sa Shopee. Pero yung SRP po ng dalawang phone ito ay magkaiba. Etong si Itel S23 Plus ay merong 7,499 na SRP, while eto naman si Tecno POVA 5 ay merong 8,499. That is why kung bibili kayo sa mga physical stores o di ka naman sa mga mall, well, ganun talaga yung presyo. Mas mahal ng 1,000 pesos etong si Tecno POVA 5. Pero again, kapag binili mo siya online, which is maglalagay ng link down below, same lang po sila ng price as of the moment. Para sa akin guys, tabla silang dalawa. Dahil nga si Tecno ay lamang pagdating sa performance and battery, while si Itel naman ay lamang pagdating sa display and camera. Ngayon, kung hindi ka naman talaga into curved display, you must choose the Tecno POVA 5. Dahil nga guys, meron pa siyang dual speaker, mas malakas yung kanyang performance, meron pa siyang 3.5mm port, supported pa siya ng micro SD card, mas malaki ang kanyang battery, and mas mabilis ma-charge, while si Itel naman ay lamang na talaga sa kanyang curved AMOLED display at saka selfie camera. Yes po, yun lang talaga yung lamang nitong Itel S23 Plus. And also, pagdating sa look, siguro, mas lamang din siya konti. Pero, preference yun na yun. If you want to have a phone na napaka-premium looking, well, go for the Itel S23 Plus. While pagdating naman dito kay Tecno POVA 5, mala gaming phone po siya. So ako naman guys, nag-enjoy talaga ako sa pagkukumpara ng dalawang phone ito. Pero masasabi ko talaga na mas convenient na bilhin mo etong si Tecno POVA 5. Kapag nabagsak nyo tong dalawang phone ito guys, naku po, mas madali talaga masira etong si Itel S23. Even though pagdating sa overall looks and design, mas maganda talaga etong si Itel, pipiliin ko pa rin talaga yung pagiging convenient and complete package ng Tecno POVA 5. So yun na naman for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo. I hope na natulungan ko kayo sa paghahanap na inyong mga bagong smartphone. And kung gusto nyo pang makakita ng iba't ibang reviews, well, definitely subscribe now. Dahil nga guys, kung meron pang mas maganda dito sa dalawang phone to, abay, mahahanap ko talaga kaagad yan. That is why, kung gusto mo makita yung pinakasulit na 5,000 pesos, well, definitely click that video. And kung gusto mo naman makita yung mas mahal na 15,000 pesos, which is the best ngayong 2023, well, definitely click that video.